Magandang araw po sa ating lahat. Nandito na po tayo sa pangsyam na pinag-aaralan natin na ang tao ay may malay pagkatapos ng kanyang buhay at ang impyerno ay totoong lugar na walang hanggang pagdurusa. So, ang mga saksi po ni Jehovah, hindi po sila naniniwala na ang tao ay may kaluluwa. Para po sa kanila, yung kaluluwa, yun mismo yung buhay o yung tinatawag na life force. At ang sabi rin po ng Watchtower Society, ng bawat tao ay tinatawag na kaluluwa. Meaning, yung kaluluwa po na binabanggit na yun, dito ay yun, hindi po yun yung nature na nakikita, kundi dahilan sa ang tao ay may buhay. So, ang ginagamit po nilang verse dito sa Genesis chapter 2 verse 7, ang sabi nila, ang tao ay kombinasyon ng physical material at yung hininga po ng Diyos para magkaroon siya ng buhay. At kaya naman, siya ay tinawag na living soul. At ginagamit po ng saksi ni Jehovah itong Lucas 23 verse 46 na si Jesus ay mortal lamang. Kaya naman, walang kaluluwa na immortal. At isa pa po, para sa kanila, ang kamatayan ng tao ay parang kagaya sa mga hayop na babalik sa alikabok. Naalala ko nga po dun sa mga Watchtower literature nila na hinalintulad nila ito sa isang papel na kapag yung papel na yun ay sinunog mo, alikabok na lang, wala nang natira. So, ganun din para sa kanila ang kamatayan ng tao, wala na siyang malay. At ang pinanghahawakan or ginagamit nilang verse para i-defend yung belief nila na ito ay may kita natin sa Psalm 146 verses 3 to 4 at sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Okay, tumungo po tayo ngayon dito sa Genesis chapter 2 verse 7. Ano ba talaga yung sinasabi po ng Bible dito? Dito sa King James ang sabi niya, "And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul." So, yung soul po na word dito sa Hebrew word na nephish, na ang ibig sabihin po dito ay living being. Kaya lamang po itong Hebrew word na nephish ay may iba't ibang kahulugan. So, depende sa paggamit. Parang yung English word po na sabihin natin yung old. Pwede mong sabihin old president. So, merong dalawang meaning. Pwedeng matandang presidente or dating presidente. Same din po itong nephish na ito na magkakaiba ng meaning. So, silipin po natin dito sa Bible kung paano ginamit itong Hebrew word na to na may iba't ibang kahulugan. So, buksan po natin dito sa Deuteronomy 28 verse 65. At ito po yung sinasabi niya. "And among these nations shall thou find no ease, neither shall the sole of thy foot have rest, but the Lord shall give thee there a trembling heart, and failing of eyes, and sorrow of mind." Sa iba naman po ang sinasabi, weariness of soul, na ang ibig sabihin ay kapighatian. Ngayon sa Psalm 86 verse 4, ginamit po ulit itong nephish na to with different meaning. At ito naman po yung sinasabi dito. So, basahin po natin. Ayan, sabi niya, "Rejoice the soul of thy servant, for unto thee, O Lord, do I lift up my soul." So, yung soul po na binabanggit dito, ang ibig sabihin ay cheer. At lastly po na actually marami pa pong verses dito na ginamit yung nephish, pero dito po sa example natin, sa Genesis 35 verse 18. At ito po, "And it came to pass as her soul was in departing, for she died, that she called his name Benoni, but his father called him Benjamin." So, sabi dito, mamamatay na si Rachel. At yung kanyang kaluluwa, sabi ganun, departing, umalis. Nangangahulugan po dito sa verse na ito na ang kaluluwa po ng tao ay bukod sa physical na katawan na meron tayo. At ito po ay kontra sa pinaniniwalaan po ng mga saksi ni Jehovah. At pinapatunayan po
ng Bible na ang tao po ay may kaluluwa at siya ay may consciousness pa din after ng buhay niya. So, ano po yung pwede nating verse na pwedeng sabihin sa kanila? Dito po sa Revelation, yan, chapter 6, verse 9 to 10. At nang buksan niya ang ikalimang tatak ay nakita ko sa ilalim ng damba na ang mga kaluluwa ng mga pinatay dahil sa salita ng Diyos at dahil sa patutuong sumakanila. At sila'y sumigaw ng tinig na malakas na nagsasabi, hanggang kailan o Panginoong banal at totoo, hindi mo hahatulan at ipaghihiganti ang aming dugo sa mga nananahan sa ibabaw ng lupa. So binabanggit po dito na yung mga kaluluwa rito ay, sabi pong ganun, nakatayo sa harapan ng Diyos. So yung term na ginagamit ng saksi ni Jehovah na nephesh, na ang ibig sabihin daw ay living being or living soul, ay hindi po natin pwedeng gamitin sa verses na ito dahil yung kaluluwa po rito ay namatay na po sila. At kung namatay na sila, pinapakita pa rin na nandun pa rin yung consciousness nila dahil nandun sila nakatayo sa harapan ng trono ng Diyos. Kaya pwede po natin sabihin sa mga saksi ni Jehovah mula sa verse na ito na kung ito pong mga tao na to ay patay na o itong kaluluwa na to ay wala na, how come na nakatayo sila sa harapan ng trono ng Diyos? Nangangahulugan ba ito na ang tao after ng buhay niya dito sa lupa ay meron pa rin siyang kamalayan at meron pa rin ba siyang kapupuntahan? So pwede nating itanong sa kanila yan. So another verse din po na proof na ang soul natin ay may consciousness pa din ay dito po sa Lucas 23 verse 46. So buklatin po natin yung mga Bible po natin. At ito po ang kanyang sinasabi. Jesus, crying with a loud voice, said, Father, into thy hands I commend my spirit. And having said this, he gave up the ghost. O dito po ang sabi niya, ipinatagubilin ko ang aking espiritu at pagkasabi nito ay nalagot ang hininga. Ngayon ito po, yung binabanggit po dito na I commit my spirit, sa Greek word na ito ay pneuma. Na ang ibig pong sabihin, actually marami din po siyang kahulugan. Ang pwedeng meaning ay wind, breath, Spirit of God, Holy Spirit, o kaya Spirit or Soul. At sa pagkakataon po na to, hindi naman natin pwedeng sinabi ni Jesus Christ na I commit my wind or I commit my breath. Kundi ang pinaka-appropriate na meaning dito ay yung I commit my soul or spirit. So sa madaling sabi, bakit ihahabilin ng Panginoong Hesus yung spirito niya sa Ama kung ang sinasabi ng saksi ni Jehovah na kapag namatay ang tao, totally wala na? Kaya nga, dito sa verse na to, malinaw na ang tao ay meron siyang kapupuntahan at meron pa rin siyang consciousness after his death dito sa lupa. Another verse, dito po sa Acts 7 verse 59. Ito naman po yung patungkol kay Esteban, yung time na siya po ay binato. At ano ba ang sinabi niya po? At kanilang pinagbatuhanan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Hesus, tanggapin mo ang aking espiritu. So again, hindi po natin pwedeng gamitin yung term na sinasabi po ng mga saksi ni Jehovah na living soul or living being. Kasi dito nga, si Esteban ay binabato na para mamatay at alam niya na siya ay aalis na. At alam niya na part of him, which is yung kanyang spirito or kaluluwa. So, kung ang tao ay walang spirito or kaluluwa, bakit niya sasabihin sa Panginoong Hesus na tanggapin ang espiritu niya? So, pwede natin itong sabihin at itanong sa mga saksi ni Jehovah. Another verse pa po, ito naman yung kay Pablo. Dito sa Philippians chapter 1. Sabi niya dito sa verse 21, For to me to live is Christ and to die is gain. But if to live in the flesh, this shall bring fruit from my work. Then what I shall choose, I know not. But I am
in a hard position between the two, having a desire to go away and be with Christ, which is very much better. Okay, ang sabi po niya dito, para kay Pablo, ang kamatayan ay isang kapakinabanganan. Ngayon, bakit niya sasabihin na ito ay isang pakinabang kung ang kanyang espiritu o kaluluwa ay totally wala na? Kaya niya ito sinabi kasi alam ni Pablo na kapag siya ay wala na dito sa lupa, makakapiling niya si Jesucristo sa kalangitan. Kaya nga sabi niya, ang kamatayan ay isang kapakinabanganan. Ngayon, meron po akong gustong bigyang pansin dito. So, tingnan po nating maigi itong Lucas 23 verse 43. So, mas maganda po kung titignan natin sa English version. At sa New World Translation po kasi ay may binago po sila para mabago ang meaning na to. Okay, silipin po natin itong verse na to. So, Lucas 23 verse 43. So, sa English, ang sabi niya, and he said to him, truly I say to you, today you will be with me in paradise. So, yung pwesto po ng kama or kuwit ay magbabago ang meaning kung saan ito nakalagay. So, dito po, sa binasa ko po, na truly I tell you, dito sa Amplified Version, today you shall be with me in paradise. Sa New World Translation na ginagamit po ng mga saksi ni Jehovah, ang nakalagay po doon, truly I tell you today, you will be with me in paradise. So, ano ang ibig sabihin po na yung ay nilagay nila after ng word na today? Kasi po, magbabago ang meaning po nun. Dahil gusto po nila na gamit ang verse na to ay ito po yung pangdepensa nila or proof nila na ang tao ay wala ng kapupuntahan or wala na siyang malay after ng kamatayan niya. Na sabing ganun, 'di ba? I tell you today, na ibig sabihin daw ng Panginoong Hesus dito na naganap na ang paraiso. Pero ang real meaning nito, na sabi niya, truly I will tell you, today you will be with me in paradise, na sinasabi ng Panginoong Hesus dun sa magnanakaw na ngayong oras ding ito, dadalhin kita, isasama kita sa paraiso. Ngayon, kung wala ng kahantungan or wala ng consciousness or totally patay ng tao, wala na talaga siya, bakit sinabi ni Jesus sa magnanakaw na dadalhin niya yung magnanakaw sa paraiso? Ibig sabihin nito, after ng kamatayan nila sa krus, may pupuntahan sila. At hindi ito kagaya nung sinasabi nila. At alam niyo po ba na yung phrase na truly I tell you ay laging ginagamit ng Panginoong Hesus bilang bungad niya whenever na may sasabihin siyang importante. At sa gospel, ito po ay 74 times niyang ginamit or sinabi. Pero alam niyo rin po ba, out of that 74 times na yan, dito sa Lucas 23:43 ay binago ng Watchtower Society yung pwesto ng kuwit para mabago yung meaning nito. Kaya nga dun pa lang makikita na natin na marami po silang misinterpretation sa salita ng Diyos. Ngayon, tignan po natin yung ginagamit nilang verse para i-prove yung kanilang belief. Dito sa Psalm 146 verse 3 to 4. So, basahin lang po natin sandali. Ito po ang kanyang sinasabi. Put not your trust in princes, nor in the Son of Man, in whom there is no help. His breath goeth forth, he returneth to his earth, in that very day his thoughts perish. Sa Tagalog, sabi niya, ang hininga niya ay pumapanaw, siya ay nanunumbalik sa kanyang pagkalupa. Sa araw ding yaon ay mawawala ang kanyang pag-iisip. So, sinasabi po ng mga saksi ni Jehovah, kapag nawala na ang tao, wala na siyang isipan, wala na siyang kamalayan. Pero po, sa original na Hebrew manuscript, yung thoughts or pag-iisip na binabanggit po dito ay tumutukoy po sa mga plano, ambisyon, or sabihin natin yung mga idea mo. Halimbawa, sabihin natin after 5 years, plano mo na bumili ng bahay. So, yun po ang tinutukoy niya.
Kaya ang ibig niya pong sabihin dito, na kapag ang isang tao ay namatay na, yung plano niya o yung pangarap niya o ambisyon niya, mawawala na. Let us say, for example, si President John F. Kennedy na presidente ng Amerika. Kahit pa sabihin niya na ito yung plano niya para sa Amerika, pero dahil lang sa patay na siya, hindi na mangyayari yung plano na yun. Wala na yung plano na yun kasi namatay na siya. At yun po ang pinupuntos ng Psalm 146 na na-misinterpret na naman nila. Another, dito po sa Ecclesiastes chapter 9 verse 5. Ito na po yung panghuli. With regards po dito sa paniniwala nila sa kamalayan or kaluluwa ng tao. Sabi niya dito, sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay, ngunit hindi nalalaman ng patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan. So sabi nila kapag namatay ng tao, wala na siyang alam, wala na siyang kamalayan. Pero ang totoong meaning po nito ay kapag ang tao ay namatay na, hindi na niya alam kung ano ang nangyayari dito sa mundo. Kundi ang pinaka binabanggit niya, alam niya pa rin yung mangyayari kung siya ay napunta sa langit. Nandun pa rin yung consciousness niya. At ang patunay po or supporting verse na yan ay dito sa binasa po natin kanina sa Revelation chapter 6 verse 9 to 10. At yung tao naman kung siya ay mapapapunta sa impyerno ay meron pa rin siyang kamalayan. At ito po ay mababasa naman natin sa Lucas chapter 16 verses 19 to 31. So, ang tinutukoy po ng Biblia na ang tao ay may kaluluwa at after ng kanyang kamatayan dito sa lupa ay nandun pa rin yung consciousness niya at surely meron siyang kahahantungan. So, yun lamang po ang mapag-aralan natin at itutuloy po natin ito. So, God bless po sa bawat isa po sa ating lahat na nanonood po nito. Salamat po.